Hello mga ka-aquatics! Samahan niyo po kami sa panibagong video kung saan ipapakita namin yung pag-aayos namin ng setup namin para sa selective breeding at doon sa mga bago naming napiling breeders. Susubukan ko rin pong sagutin yung ilang katanungan ng ating mga ka-aquatics. Lahat po yan pagtapos lamang ng intro na to. Yan guys, yung aquarium po na nakikita ninyo, dyan po namin ilalagay yung mga proven breeders namin. Dyan po namin sisimulang pag-aralan kung sino ba sa mga breeders namin, base dun sa pagpapares, ang maganda ang inilalabas na railings. Sa ngayon po kasi yung mga breeders namin na proven at hindi proven, nakalagay po sa concrete pond namin. Diyan po sa concrete pond na yan, nakalagay po yung mga proven breeders namin. Tapos, i-check lang namin siya every 2 weeks kung may buried na. Ang problema lang po dyan, dahil magkahalo nga po yung ilang male at female namin, hindi po namin talaga alam kung sino sa mga male ang nakakabuntis. Ang sigurado lang po kaming proven dyan ay yung mga female. Sa kabilang concrete pond naman po, nakalagay yung hindi proven na breeders. Kaso isang male lang at 4 na female yung nakalagay doon. So masyado pong malaki yung space para sa kanila. Dahil po lumalaki na rin yung mga napili naming bagong breeders, ililipat na po namin yung mga hindi proven breeders mula dito sa malaking concrete pond papunta po doon sa maliit na concrete pond. Tapos, yung mga nasa maliit pong concrete pond, ililipat naman po namin yan papunta doon sa mga aquarium. Meron nga po pala kaming unang female na hiniwalay. Ito, 2 beses na siyang nagbuntis, pero 2 beses niya rin nilaglag yung itlog niya. Same process lang yung ginagawa namin sa ibang buried female namin, pero ito parang laging magugulatin kapag pinapakain namin. Kaya naisipan namin ilagay na siya agad sa aquarium at tignan kung magbabago yung ugali niya sa ganitong setup at kung suswertehin na maging successful naman yung kanyang pag-itlog. Tapos ito guys, yung mga bagong breeders namin. Yan na yun, yung mga piling-pili na. Hindi nyo pa makita kasi covered pa yan. May net kaming ginamit. Pero mamaya, yung mga yan, ililipat namin doon. Sila yung magiging bagong breeders. Ito po yung mga female breeders namin guys. 2 dyan, 2 beses nang nagbuntis. So yung mga female breeders na yan, mga nasa 5 inches lang yan ngayon. Nung nakuha namin, nasa 4 inches nung May. Mas matagal pong lumaki yung mga babae na breeders kasi pag buried sila, hindi po sila nagmo-molt. Or at least wala pa po kaming na-experience na habang buried sila, nagmo-molt sila. Pero sa kasamaang palad po guys, hindi rin po lahat ng nag-buried na yan naging successful yung pag-hatch ng itlog. Meron po sa mga yan, nagugulat na lang kami after ng ika-3 linggo or 4 na linggo, wala na silang itlog or unti-unti nang nawawala. Kaya po sa ganyang setup, hindi lang yung selective breeding ang target namin. Gusto rin po naming masiguro na kapag nagkaroon na ng buried, aalisin lang namin yung lalaki. Hindi na po namin gagalawin yung mga buried female hanggang sa mag-hatch yung mga itlog. Bago nga po pala ang lahat, marami pong salamat sa Lorenzo Works
sa aquarium na in-order namin sa inyo. Napakaganda po ng pagkagawa. Ilalagay ko po yung link ng Facebook page nila para po sa mga gustong umorder. Ito po yung mga male breeders namin na gusto naming malaman kung sino ba talaga ang nakakabuntis dyan or kung lahat ba sila nakakabuntis. Nasa 6 inches na po yung isa at yung dalawa po nasa higit 5 inches. Ang napansin po namin dun sa mga male breeders namin, kapag po nagmo-molt sila, mas nauunang lumaki yung mga pinchers nila kung ikukumpara sa katawan nila. Yung katawan hindi masyado nalalayo sa mga female breeders. Ito naman po guys yung mga breeders namin na hindi pa proven. Ngayon yung mga una kong pinakita sa video kanina na proven breeders, ganito lang po namin sila nakuha. Ito po kasing mga nakikita nyo ngayon, nakuha po namin sila mas maliit pa, mga nasa 2.5 to 3 inches lang. Ito po yung mga nauna naming krillings na binili galing sa magkaibang breeders. Ngayon pa lang po namin sila ine-expect na posibleng magbuntis. Pero dahil nga po nagbago kami ng setup, bibilan po namin ng 3 pang male breeders yung mga nakita ninyo para maging 1:1 yung pares pagdating sa aquarium. Kaya po dun sa tanong ni Sir Robert Lee na kung ano daw bang magandang bilhin kung plano nyo mag-breed, ang suggestion po namin magsimula kayo sa 3 to 4 inches. Kasi po mas mataas po yung survivability rate ng mga yan, kasi kapag nagsimula kayo sa 3 inches pababa or sa mga krilling, mataas pa po ang mortality rate kasi madalas pa po silang mag-molt. Isa pa pong dahilan kung bakit 3 to 4 inches, kasi meron na pong chance na magbuntes or mag-buried yung mga crayfish doon sa size na yan. Pero ang totoo po, bihirang-bihira pa po yun. Base po kasi sa obserbasyon namin, nagsisimula lang sila talagang maglandi or mag-buried kapag umabot na sila sa 4.5 inches pataas. Ito naman pong nakikita nyo sa video, ito po yung mga bagong breeders namin na pinili na namin mula dun sa mga nauna naming krillings. Ang ginawa po namin ay yung traditional method na kahit po sa ibang bansa yun ang ginagawa. Pinipili nila kasi yung mga pinakamalalaki sa bawat batch ng krillings at yun yung itinatabi nila para gawing mga future breeders. Ito pong mga nakikita nyo, yan yung mga 3-month-old na krillings namin. Sila po yung malalaki yung size na nasa 3 hanggang 3.25 inches. Kung napanood nyo po yung huli naming video, pinakita ko po doon yung kaibahan ng sizes sa isang batch ng 3-month-old krillings. Isa pa palang tip guys, mapipili nyo lang or makikita nyo lang ng maayos yung gender nila kapag ka nasa 3 inches na sila pataas. Kapag mas mababa doon, mahihirapan kayong makita kung lalaki ba sila o babae. Kasi po sa ganyang kalaki, hindi nyo pa po makikita yung kulay pula doon sa pinchers ng mga male ARCs natin. Kaya po ang gagawin ninyo, kukunin nyo sila isa-isa, tapos sisilipin nyo yung sa may bandang tiyan nila. Ito po yung halimbawa ng babaeng crayfish. Kung mapapansin ninyo, meron siyang butas doon sa pangatlong paa mula sa ibaba. Diyan po nilalabas ng mga female ARCs yung mga itlog. Ito naman po yung example ng lalaking ARC. Kung mapapansin nyo po, wala pa pong kulay pula doon sa pincher niya. Wala rin po kayong makikitang butas katulad ng nakita nyo rin sa female kanina. Guys, bago po ako sumagot ng ilang katanungan ng ating mga ka-aquatics, nais ko po sanang makisuyo sa inyo ng konting suporta sa pamamagitan ng pag-like and subscribe ng aming channel, at kung maaari po,
Pakishare na rin po lalong-lalo na dun sa mga taon na gustong magkaroon ng idea kung paano kumita at mag-alaga ng mga ARCs. Ayan po, dumako naman tayo sa Q&A portion. Ang tanong po ni Sir Gabriel Sarpamones ay kung meron ba kaming pinapakain na high calcium sa aming mga crayfish. Ngayon po, kung napanood nyo po yung video namin tungkol sa kung ano ang pinapakain namin sa mga crayfish namin, yun lang po talaga. Kasi po, pag nag-research naman kayo, yung malunggay at yung superworm, meron na pong mga calcium content yon. So far, nag-work naman po yun para sa amin. Hindi na namin kailangan pang magdagdag ng effort para sa karagdagang calcium intake ng mga crayfish. Yung pangalawang tanong naman po ni Sir Alan Francisco Jr., ano daw po ba yung ginagamit naming ilaw at bakit? Sir Alan, yun pong ilaw ay yung nabibiling LED aquarium lights sa mga online platform. Kaya po kami bumili niyan kasi gusto po naming pag-aralan kung paano namin mabubuhay yung mga aquatic plants tulad ng hornwort at guppy grass para po makatulong sa amin sa bagong setup na walang air filter or aerator. Since naka-indoor setup po kasi kami, hindi po nabubuhay yung mga hornwort, yung mga halaman nung una naming nilagay. Pero ngayon po, mula nung gumamit kami niyan, nabuhay na po at dumadami na sila. May gagawin po akong video tungkol sa setup na yon para mas maintindihan po ninyo. Sana po abangan ninyo. Para naman po sa tanong ni Sir Jomaris Alvoro na kung ilan daw po yung ginagamit naming setup ng pond kapag nagsasizing kami. Ang sagot, sir, depende po sa dami ng craylings na meron kayo. Yung pinakamarami na po namin so far na craylings, mga nasa 172 po sila. Usually po, naghahanda kami ng tatlong 2x4x1 na trapal pan katulad ng nakikita nyo sa video para po sa small, medium, and large. Nag-aabang din po kami ng isang aquarium para dun sa mga craylings na naputulan na ng kamay. Actually, tinatawag namin siyang ICU. Tapos po, every 2 weeks nag-aabang kami ng at least 2 trapal pond para po dun sa mga biglaang lumalaki ng mga craylings. Mapapansin nyo po yun kapag nagsasizing kayo na kahit po pare-parehas yung size nila na inilagay ninyo, after 2 weeks po may biglang lumolobo sa bawat trapal pond. Ang kailangan nyo lang pong tandaan is iwasan yung ma-overcrowd yung pinaglalagyan nila para po mabawasan yung bullying at yung mortality nila. Kasi po pag sobrang sikip, sigurado po ako magugulat na lang kayo, ang laki na nung kabawasan nung mga bilang ng craylings doon sa pond ninyo. At dito ko po muna tatapusin tong video na to. Sana po patuloy nyo po kaming suportahan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga video. Hanggang sa muli!